Oh, ni Joey na. May Joey na nga, nasa labas na. Sige, prepare ako ng... Hi mga Lods, magandang umaga at welcome po sa another episode ng ZNB Exotics. So mga Lods, sana po maganda ang morning nyo. Sa amin kasi dito, medyo mixed emotions. So ang dami kasi nangyari at ito po yung dahilan. Ayan. So isang baby Joey, isang baby sugar glider na sarado pa yung mata niya. Ayan, makita niya, close pa eyes at nagka-crabbing. So, sobrang liit niya, sobrang fragile niya. So, ilang araw ko na rin siyang inaalagaan ngayon. At medyo fulfilling yung feeling na hinahandfed ko siya every hour. Nibigyan ko siya ng gatas kada oras. At ayun. May mga nangyari kasing hindi namin naasahan. So, isa sa mga sugar glider cages namin ay tinalo ng pusa. So, yung pusang yon ay isa rin siya sa pinakabagong pusa dito sa facility. So, bigla na lang siyang sumulpot dito. Dito na siya kumain, dito siya nagstay kasi nag-uulan. So, hindi ko naman din pinapaalis. May konti siyang sipon, so ginamot din namin siya. Pero hindi namin na-expect na tatalunin niya yung isa sa mga cage. So, hindi naman ito nabuksan, pero nakalmot yata yung isang sugar glider ko. So, nagkaroon siya ng sugat sa dibdib, saka naputol yung isang kamay. So, kaya, end of, nasa akin yung isang, nasa akin tong Joey. Yan. Pero, syempre, buhay pa si Mama Sugar Glider at alamin natin ang buong story sa episode na to. So tara mga Lods, samahan niyo po ako ngayong araw na to. So ayun mga Lods, message ko si Doc Sean at sabi niya, dalhin ko sa clinic para makita niya kung ano yung mga pwede natin gawin. So ayun, tara mga Lods. Nandito na tayo sa Hi-Pet Vet Clinic Shop Salon sa Quezon City. Nandito kasi si Doc Sean, ang ating exotic veterinarian, para tignan ang ating sugar glider. At ngayon, sinimulan na ng timbangin ang ating sugar glider. Oh, ni Joey na. May Joey na nga, nasa labas na. Sige, prepare ako ng... During this time, hindi namin alam na meron siyang Joey. So, kailangan namin tanggalin yung anak niya para hindi siya maisama sa pagpapatulog. Medyo nahirapan si Doc Sean na ihiwalay yung Joey sa kanyang mother kasi ayaw tong bitawan ng kanyang nanay. Pero kailangan kasi nilang ihiwalay ito kasi kung may sasama to sa pagtulog, baka maging fatal to para sa Joey. At nung nahiwalay ni Joey, diniretso naman to sa incubator. Habang ginagawa nila yung operation, dito muna mag-aantay yung Joey.
Bali, yung ginawa dun sa sugar glider is so napansin na meron siyang dalawang malaking sugat, isa sa may right arm, tapos isa sa may abdomen, tapos missing yung right arm niya mismo. So, ang ginawa is final yung bone para hindi siya nakaka-damage, hindi siya sharp, tapos tsaka siya close. Yung sa ilalim naman is kinonect na lang yung napunit na balat. So, yun, nag-debride muna kasi mukhang nag-stop na yung bleeding, so kailangan siyang paduguin ulit para mag-heal ng maayos yung tissue. Tapos saka tayo nag-suturing. After yung procedure na yun, ang babantayan na lang is yung pag-tamper niya o yung paggalaw niya doon sa wound. So, kailangan sufficient yung pain medication natin para hindi niya mararamdaman yung sakit, yung pangangating, yung pamamaga. So, yun yung babantayan natin kasi if ever na masira niya yung tahi, mabuksan niya ulit yung sugat, kailangan niya i-close ulit, which is hindi siya advisable kasi paulit-ulit siya mag-anesthesia pag gano'n. So mga Lods, nakauwi na tayo at simulan na natin yung medication ng ating sugar glider. So magbibigay na tayo ng antibiotic para sa kanya. Pagkatapos, pakainin na rin natin siya. Dahil malaki yung tinahi sa kanyang mother, ako na muna ang mag-aalaga at magsisilbing nanay ng ating baby Joey. Kung makikita nyo, nakapikit pa siya. Sinisimulan ko ito ng pag-stimulate sa kanya para mailabas niya yung mga dumi at ihi niya. Pagkatapos nito, bibigyan ko na rin siya ng special milk para talaga sa mga sugar glider. Ang ginamit natin, Superior Milk Replacer for Sugar Glider. So, formulated to para talaga sa mga sugar glider. So, ayun mga Lods, ayun po yung nangyari sa amin. Tuloy-tuloy naman yung mga medication niya, antibiotic, yung pain medications niya, yung ointments. So, ibibigay namin lahat to, hindi namin siya papabayaan. Kaya lang, sa sobrang daming stress na nangyari sa kanya, hindi ko alam kung paano niya ito iti-take. Sana makasurvive siya. If hindi naman, that's part of keeping. So, dapat matuto talaga ako na segregate yung mga pusa sa iba pang mga pets. Kasi minsan, medyo makukulit ng mga pusa natin. Pero, nandito pa rin naman ang ating Joey, yung baby sugar glider natin. Na wala pang pangalan. Kung maaaring yung bigyan sila ng pangalan, bigyan siya ng pangalan. I-comment nyo sa comment section. At sana makasurvive ang ating Joey. So mga Lods, maraming salamat sa pagsama sa akin sa episode na ito at i-update ko kayo. Alam.